Maunlad na Pilipino. Pagtalakay sa iba't ibang pamamaraan sa kaunlaran ng kabuhayan. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV. Agapay ng Sambayanan. Ako po si Conrado Gragasin ng Farm Manager at Vice President po ng Pililya Natural Farming Cooperative. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino program ng Department of Agriculture dito lamang po sa 702 DCAS. Suportahan po natin ang mga Pilipinong magsasaka at mangingisda. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV. Agapay ng Sambayanan. Gumigising ng maaga, panibagong hamon sa'kin ng araw na to. Magsusumikap at nangangarap para lamang sa inyo. Isang panalangin po muna tayo. Panginoon, nais naming maglakad na kasama ka. Kung kami man ay magutom, tulungan mo po kaming maging gutom sa buhay na kayo ang nangunguna. Punan po ninyo kami ngayon ng karunungan, kapangyarihan at lakas. Bigyan po kami ng tapang na maging kalmado sa pananampalataya sa inyo. Turuan mo po kaming makinig sa banal na Espiritu at ipakita po ninyo sa amin kung paanong patuloy na maging tapat na tagasunod sa inyo nang hindi naninindin. Itinataas din namin sa inyo ang simula, kabuuan hanggang lapag ng programang ito sa matamis na pangalan ni Jesus na ating tagapagligtas. Amen. At para sa salita ng karunungan, huwag kang mapapaapekto sa sinasabi ng iba. Tuloy lang ang buhay. Magandang umaga po. Ako po si Ella Arsiaga. Ngayon po ay araw ng Sabado, December 23, 2023. Welcome po sa Season 5, Episode 51 ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Sa mga kaka-tune in pa lang ay accessible po tayo via online streaming ng dzas.febc.ph sa pamamagitan ng Facebook sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Facebook page, at syempre po sa mga nakikinig sa kanilang mga radyo or personal missionary radio sa Talapitan 702 po tayo sa AM band. And of course, we would like to continuously thank yung mga nag-iiwan ng kanilang mga mensahe sa ating program link. Kabilang po dyan si Yet Delenggalang, mapagpalang umaga, Maunlad na Pilipino. Mula naman kay Marilu Barbosa de Osera, good morning ka MNP, God bless our day. Mula po kay Ma'am Dulce Alicante, magandang umaga po sa inyo Maunlad na Pilipino. Ka John, Miss Ella, God bless po. Good morning po Maunlad na Pilipino, God bless. Mula naman yan kay Ma'am Nora Cancela. Bumabati din ng mapagpalang umaga sa Maunlad na Pilipino, si Ma'am Jennifer Arile Cristalino sa Tingin, gayon din. Mula kay Remy, yan. Thank you so much po. And miss po namin kayo, Ma'am Edith Paglinawan. May mensahe po sa atin. Good morning, Ma'am Ella, at sa mga kasama. God bless MNP to all the farmers and fishermen out there. We are so proud of you. At bumabati rin po kami ng magandang umaga mula kina Fischel, X. Deleski, Guelisa, Ronald Young, Josephine Reyes Uson, Cherry Cadelina, Rose Villano, Epifanio Salvador, and Ador Malapitan. Ayun, mahalaga po sa amin na mabanggit kayo as much as possible kasi syempre, ano po to kumbaga, kusang loob nyo pong iniiwan yung mga mensahe ninyo sa amin at maliit na bagay lang po na mabati namin man lang kayo sa ating programa. Once again, good morning and thank you for tuning in to our program. Ngayong umaga po makasama po natin ang Vice President and Farm Manager ng Pililya Natural Farming Cooperative na si Sir Conrado Gragasin. Yan nga po para ito sa ating organikong pagsasaka para sa malulusog na komunidad. Ayan, abangan po natin yan. At patuloy po tayo, tunghayan po
Kasama ngayon sa edisyong ito ng MNP ang editorial ni Ka John Enriquez, ang ating mga segments kagaya ng Agri-History at Farmtastic Pinoys, kasama ang ating segment producer na si Imari Vergara. Ang Unlad Komunidad, katuwang po natin dyan ang ating isa sa mga internationally funded programs ng Department of Agriculture, ang DAPRDP or Philippine Rural Development Project. Andito rin po kalakip ng ating episode ngayong umaga ang Agri-Trivia segment na Batid ba ninyo? Ayan, abangan po natin yan. Patapos na po talaga tayo sa 2023. Pero syempre, lingkod po namin yan sa inyo. Isang oras na hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. At syempre, wala nang patumpik-tumpik pa kagaya ng aking nabanggit kani-kanina lamang para sa kanyang bahagi tungkol sa acknowledgements, with private partners at yung, kumbaga, marching orders po mula sa ating DA Secretary mula po mismo sa ating Pangulo na si Pangulong Marcos. Ayan, syempre, nice ding ipabatid ng ating segment producer para sa segment na ito or editorial segment ang kanyang mga pagbati sa ating estasyon sa FEBC. So, ito na nga po, si Ka John Enriquez. Ka John. Isang magandang umaga po para sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado, ika-23 ng Disyembre. At ngayong araw na to ay medyo ipahinga muna natin yung bigyan muna natin ng pansin, ibig sabihin, ang pagbati sa ating mga kababayan, yung mga suki natin nakikinig sa ating palatuntunan. Unang-una, ang makasama natin dito sa programa, ang ating anchor, si L.R. Siaga at si Cristel Alcantara. At yung mga farmcasters natin nag-aambag ng mga balita na narinig nyo dito po sa ating palatuntunan. At binabati ko rin ang makasama natin sa Far East Broadcasting, sila Joe, sila Lemuel, sila Menchi, at sila Reggie, at lahat po. Kung hindi ko mamabanggitin, maligayang Pasko rin sa inyong lahat. Isa pa rin, binabati ko ang aming bagong Secretary of Agriculture, si Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Ang bansag po sa kanya ng media Secretary Kiko, angkop naman at maganda. At yan po, isa sa mga nabigyan natin ng pansin, yung pong yung pong kanyang sinasabing marching orders, kumbaga assignment sa kanya na binigay ni Pangulong Bongbong Romualdez Marcos. Ito po, una, yung pong pagpapataas ng produksyon ng ating mga produkto, ng ating mga tanim, at ang modernisasyon ng agriculture sa pamamagitan ng mechanization. Sa katunayan, dumalaw na nga nakapagpulong na rin si Secretary Laurel sa mga opisyal ng PhilMec. O yun po, nagkaroon sila ng usapan dito at nagkaroon po ng mga karagdagang plano para yung kanilang project na ito ay masimula na kaagad. Ganun po kaagap si Secretary Laurel na hindi pa nagsisimula ang January 2024 ay meron na siyang mga plano, meron na siyang natupad, nagawa na kaagad. Yun po nakapunto, may nagawa na kaagad. At meron pa akong ganyan sa ibang susunod nating balita. Binabati ko rin sa ang ating mga kasamang agripreneurs na partners po sa pagtulong na binibigyan niya sa ating mga magsasaka. Isa na dito si Ginong Henry Lim ng SL Agritech para sa kanyang hybrid rice. Marami po siya mga natutulong mga magsasaka po dito sa Nueva Ecija, dito sa Bicol. Marami po, pati sa Visayas mayroon din na gumagamit ng magagandang hybrid rice variety at napapataas ang ani na tulong po para sa ating ekonomiya. Binabati ko rin si Audelio ng Glorious Products, ang isang produkto po na yung pong tanim na ito nanggaling po sa Peru na binigay ng kanyang anak nung nagpunta doon. At naituro sa kanila ang pakinabang. Kaya sila ay nakakuha ng planting materials at pinarami niya sa kanyang 2 o 3 hektaryang bukirin dito po sa Bukawi, Bulacan. Ito po ginagawa nilang ipinoproseso bilang isang pampatamis na parang asukal po. Pero ang kumito sa mga diabetic dahil ito po ay mababa ang glycemic acid.
glycemic index, ibig ko sabihin. Ngayon, ang maganda dito, sa kanya lupain ito, kumuha si Ao de Leon, ng mga kababayan natin, mga pamilya. Pamilya po hindi po yung isang tao lang magkasawa, pamilya na kanyang pinatira dito. Ang pagkakaalam ko, meron dito mga 10 o 15 pamilya na sila ang nagtatanim at nag-aalaga ng stevia plant. O yan po. Ang maganda dito, nabigyan sila ng matitiran at nabigyan pa ng pangkabukayan na may kasiyakan dahil sila na mismo na mamahala doon. O yan po ang mga tulong natin mga private agripreneurs na sa ating makasama. Isa pa rin si V. Singson ng Universal Robina. Ang kanilang employment po ay sa mga magsasaka nagtatanim po ng isang variety po ng mais na inangkat nila sa bansa po ng Canada. Dahil meron tayong iba-ibang uri na mais, Kaya lang, yung kanilang produkto, hindi gamit yung mais natin lokal dito. Kaya sila yung nakakita na mais na galing po sa ibang bansa, so sa Canada, at binigyan ng pagkakataon makapagtanim ating mga magsasaka po. Magtanim, at sila ang bumibili para naging kontrakabayan po sila. Pasasalamat po yan, pasasalamat po yan sa lahat ng ating mga kasama at binabati ko muli, lalong-lalo na ating malaking pasasalamat ko sa aming hepe sa AFID, Agriculture and Fisheries Information Division, sa aming hepe si Cheryl at kasama na dito si Oda Rodriguez. Si Cheryl po ang hepe namin ngayon. At maganda pong team namin, ang AFID team, na lahat ng ginagawa po ng pangangailangan ng AFID na magbibigay ng informasyon ay nagagawa niyo po dahil sa mga ng teamwork. O ayan po, uulitin ko bago ako magpaalam. Narito po at isang magandang Merry Christmas and Happy New Year sa inyong lahat. John Enriquez para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV. Agapay ng Sambayanan. At sa bahaging ito, alamin ang tungkol sa Pantat Festival ng Saraga sa Iloilo. Agri-History Time na with Imari Vergara. Markahan na ang inyong mga kalendaryo at maging updated sa agriculture-related happenings dito sa Agri-History. Ito ang Agri-History segment ng Maunlad na Pilipino. Ang programang panradyong hatid sa inyo ng Department of Agriculture na napakikinggan ninyo sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ako ang inyong segment host na si Imari Vergara. Alam nyo bang ang bayan ng Zaraga sa Iloilo ay tinaguriang Catfish Country? Dahil yan sa pag-usbong ng industriya ng paghihito sa lugar. Salamat sa isang pista roon, ang Pantat Festival. Matatagpuan sa hilagang bahagi ng Iloilo, ang Zaraga ay isang coastal municipality na nahahati sa 24 na barangay. Halos 30,000 katao ang naninirahan sa Zaraga. Tinatayang nasa 5,448 hectares ang kabuuang land area ng Zaraga. 57.53% nito ay agricultural lands, habang 13.34% naman ay tinayuan ng fish ponds. Ang natitirang bahagi ng kalupaan ng Zaraga ay nakalaan sa institutional, commercial at iba pang gamit. Mahigit 2,200 ektarya ng lupa ng Zaraga ay palayan. Ang pagpapalay ang siyang pangunahing hanap buhay ng karamihan ng residente roon, na naging posible dahil sa magandang klima, kalidad ng lupa at tiyak na mapagkukunan ng tubig pang-irigasyon. Bagaman marami ang nakaasa sa pagpapalay bilang kanilang kabuhayan, umusbong din ang industriya ng paghihito sa Zaraga. Ayon sa artikulong Marketing of Catfish in Iloilo ni Lorenzo Locara,
nakatulong ang pagpapakilala sa African catfish na si Garrepinus noong early 1990s upang muling buhayin ang industriyang ito sa Zaraga. Ang paghihito ang nagsalba sa maraming magsasaka noong 1997 kung kailan tumama ang pinakamatinding El Nino sa lugar. Nasa 50 ektarya at mahigit 400 magsasaka ang nakatuon sa pagpoproduce ng hito sa Zaraga na isa na sa major catfish producing areas sa bansa. Tinatayang nasa 20 hanggang 2,000 metro kwadrado ang kadalasang lawak ng catfish pond sa Zaraga. Ngunit may mangilan-ngilang magsasaka na may kakayahang magpalago ng mga hito sa mga fish pond na nasa 1 ektarya pataas. Upang maipakilala pa sa mundo ang catfish industry ng Zaraga, taunang idinaraos ng mga taga roon ang Pantat Festival tuwing December 15 hanggang 19. Pantat ang lokal na pangalan ng hito sa Zaraga. Suot ang mga damit pansaka at catfish costumes. Sumasayaw ang mga taga Zaraga sa saliw ng mga drum at tila mga hito ang mga galawan. Tampok din sa Pantat Festival ang iba't ibang Ilonggo dishes kung saan bidang-bida ang hito. Ipinapakita at itinuturo rin ng ilang mga kainan sa lugar kung paano lutuin ang mga ito. Ang pagdiriwang ng Pantat Festival, lalo na noong taong 1997 at 1998, ayon muli kay Lorenzo Locara, ay nakatulong upang pasikatin ang isdang hito bilang isang gourmet food. Maraming restaurant na rin sa Iloilo City ang nagtatampok ng mga lutuing hito na kadalas ay inihaw o kaya'y niluluto sa gata. Isang mahalagang pangyayari sa ating agri-fishery sector ang natutunan natin this week. Huwag kalilimutang sundan ang Maunlad na Pilipino sa facebook.com/Maunlad na Pilipino. I-like at i-follow din ng Department of Agriculture sa Facebook at YouTube. Magsama-sama tayo muli sa susunod na Sabado. Ako si Imari Vergara para sa Agri History. Ayan po ang bahagi ng Agri History para sa linggong ito. Kayo'y nakatutok pa din dito sa Maunlad na Pilipino. Buhat sa langit
Pasko. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Welcome back po sa Maunlad na Pilipino. At makakasama po natin ngayong umaga ang Vice President and Farm Manager ng Pililya Natural Farming Cooperative na si Ginoong Condrado Gragasin para po sa ating organikong pagsasaka para sa malulusog na komunidad. Welcome po sa Maunlad na Pilipino. Ayan, at sa edisyong ito ng Maunlad na Pilipino, isa po natin programang pangradyo po, no, hatid ng Department of Agriculture, makasama po natin. Of course, yung ating bisita ngayong umaga, si Sir Condrado Gragasin po mula dito sa Kisaw, sa Pililya, Rizal. At tampok po ang kanilang farm. Kung tawagin na yan, Pililya Natural Farming Cooperative. Ayun, napakaswerte po namin. Nakuha po namin ng inyong panahon. Alam naming busy sa sakahan, pero umpisahan na nga po natin ang ating talakayan para po sa ating mga kaagri na nakikinig sa atin ngayong umaga. Ikuwento lang po natin sa umpisa ng panayam na ito, paano po ba ninyo na-acquire yung farm na inyong sinasaka? Ito pong ating Pililya Natural Farming Cooperative. Bali po, ito po ma'am, ganito. Napagkasunduan po ng mga samahan na maghanap nga po kami ng aming demo farm. So, kinausap ko itong may-ari ng lupa, ay pumayag naman po siya. Kumbaga sa ako po, ang pangalan ko po mismo ang nagamit dito. Dahil ako po yung nakiusap sa kanila upang magawa nga po itong demo farm na ito. So, anong nangyari po, pumayag po yung ang may-ari na mag-green po kami ng 1,500 niya po. So, yun po mga kasama ko, sabi ko sa kanila na dapat tulong-tulong tayo. Kasi katulad nga po ng walis, hindi pwede isa lang. Dapat talaga bigkis. Ganun po ang nagiging sitwasyon. So, kumbaga sa po, willing naman po silang sumuporta, kaya ayan na nga po nangyari. Medyo gumanda na nga po. Ayan. Siyempre nga po, para po sa benepisyo ng ating mga tagapakinig, pwede ba nating ilarawan? Gaano po kalawak yung ating farm? Ano ba yung mga matatagpuan nating pananim dito? Okay. Bali po ang mga matatagpuan po rito sa aming area na 1,500 square meter po. Mayroon po ditong kamatis, patola, talong, ampalaya, kalabasa, beans. Tapos meron po kaming ano pa ba yung isa doon? Okra po. Opo. Ayan. At sa taon po ba, gano'n na po kayo katagal na nagmamanage ng farm? Bali, since 2012 pa po. 2012. Opo. So parang over a decade na po, no? So sa atin pong mga karanasan, ayon po sa impormasyon na nakalap namin, kayo po ay gumagamit dito or parang ang practice po ninyo dito talaga is organic agriculture. Yes po. So nais nating ibahagi sa ating mga tagapakinig ngayong umaga, ano ba yung mga maituturing natin na mga best practice pagdating po sa organic agriculture dito nga po sa ating Natural Farming Cooperative ng Pililya. Opo. Ang pananawagan ko po ganito. Huwag na po kayo gumamit ng synthetic kasi napakaganda po itong ginagamit namin mga pesticide tsaka itong mga abono na organic po. Kaya hinahikayat ko po kayo na hanggat maaari tigilan na po natin paggamit ng mga synthetic po. Kasi ang magiging natin target natin yung health po natin na dapat nating pangalagaan. Magiging tulong na rin po tayo sa kalikasan. Ayan. At paano nyo po yan na-observe? May nagturo po ba sa inyo? Or parang meron ba kayong, kumbaga, pumukaw sa inyong buhay na mag-organic tayo kasi mas maganda to sa kalusugan natin, sa komunidad natin? Bali po ganito po. Sa panahon pa ni Orbos, Secretary, doon po ako nag-start talaga. Na talaga natuklasan ko po talaga organic na maganda po sa ating katawan. So hanggang ngayon nga po ito ginagawa namin upang sa ganun nga po ang future pong mga next generation mas maganda po ang mga life nila. Ganun po ang magiging sitwasyon. Nakita niyo rin po syempre kayo po yung pangunahing kumakain ng inyong din mga produce. Nakita niyo rin po yung magiging epekto. Yung magandang epekto ng ating mga naaani mula sa ating bukid. At balita po namin, Sir Condrado, dito rin po meron tayong mga, gawain patungkol sa pest management. Kasi syempre sa organic, hindi tayo nagre-rely o hindi tayo nakasalalay dun sa mga
parang nakukuha nating mga chemicals. Yes So po. ano po yung mga ginagawa natin para mapanatili natin yung kumbaga cycle? Ang number one po aming ginagawa, pinag-internet namin po yung mga halaman namin para kumbaga sa yung mga piste po, hindi sila magko-concentrate sa isa lang. Kasi kumbaga sa sa halaman po, may kanya-kanyang mga piste po yan. So minsan po ang ginagamit ko po, yung pong sinasabi nilang tirisating, yung tinitiris po. Yun po ang number one. Pagkukunti pa. Ngayon, gumagamit naman kami ng OHM o kaya itong mga sili. Basta kung ano po yung naano namin na pang-control, yun po aming ginagamit. Lahat ito ay natural. Yes po, syempre natural. Saan po natin natututunan yan, sir? Sa seminar din po. Saan po mga seminar kayo nakaka-attend? Bali sa sa kay Bilyar Sipag, dito sa Tikjin ng Cavite, tapos dito sa SM, sa Harvest po. Opo. Tapos, Meron bang nagtitip sa inyo, may seminar tayo, punta po kayo? bali inaano rin po kami ng mga LGS po. Sila po ang kumukontak sa amin. Ayan. At ipagpatuloy lang po natin, no, sa inyo pong karanasan, sabi nga po natin, over a decade Yes po. na organic agriculture or farming, ano po yung mga nakita nyo na pong benepisyo? Ano po ba yung masasabi ninyong naging magandang dulot nito sa inyo? Ang naging magandang dulot po niyan, ma'am, ganito po. Sa history po ng aking kalusugan, medyo naka-abil na po ako ng magandang pamamaraan, gawa ng walang nga po ng mga organic na yan. So, hinihikayat ko nga po yung mga kasama ko o kaya sa labas para matutunan po nila kumain ng ito nga po, gagamit ng organic. Tsaka hanggat maaari nga po, pag ako'y napupunta po sa mga pulong-pulong, ikinukwento ko po sa kanila kung ano po yung benefits ng pagtatanim po ng natural. Ganun po. Kaya sabi ko po nga sa kanila, huwag kayong bibili ng makikintab o magaganda. Ang piliin nyo yung butas-butas. Kasi naroon po yung mga hayop na kumakain nun. Samantala sa sa yung mga red label, pati tayo madadali. Kaya yun na nga po ang sapol ng yung diabetic natin tapos heart attack. Paano na po mga karamdaman na nangyayari. Gawa ng mga pesticide na ating kinakain. Opo. Mabuti po nagiging tagapagpalagana po kayo na magandang dulot ito Yes sa ating kalusugan at sa ating buhay. Pagdating naman po sa ating kumbaga kapital, syempre alam natin ang pagsasaka ay negosyo. Ito Yes ay po. gumagamit ng mga puhunan, pera, Yes yan po. mga resources. Sa inyo po sa organic, ano po yung kumbaga nakikita nyo when it comes sa gastos? Ito ba'y manageable? Mas maganda ba ito na nag-organic tayo? Sa akin pong pananaw po dyan, ma'am, ganito po. Manageable naman siya. Kasi, kumbaga kapag nasundan mo po ang organic, napakaganda pong business yan. Kumbaga lalo kung marunong ka pong ng Facebook, kumbaga, i-ano mo lang lagi sa mga tao na hanggat maaari, lagi na lang po dito nakatuon ang ating isip sa pag-organic po. Dahil, kung tayo po'y laging aasa po dun sa synthetic po, hindi po talaga maganda. Kaya nga po, ang sabi nga po nila, dalawang klase lang po yung farmers. Isang makatao at saka isang makapera. Bakit po sabi ko makapera? Kasi po yung makapera, gumagamit po ng synthetic. Samantala yung makatao, aalagaan na po niya yung mga future mga tao. Ayun po, napakaganda po ng huli ninyong sinabi. Siyempre, dun tayo sa makatao. At dun nga po sa ating, kumbaga, mga patuloy na karunungan o yung mga seminar po na napupuntahan natin, nais lang po naming malaman, ano po ba yung mga tulong na natatanggap natin sa mga mula sa pamahalaan, let's say sa Department of Agriculture, ano po ba yung masasabi natin naging tulong sa inyong farm dito? Marami naman po na itutulong sa amin, lalo na kay Ma'am Bill nga po, NOAS. Bali pag nag-uusap po ako dyan, ma'am, kailangan po namin ng ganito. Ang ginagawa naman po niya, mag-request kayo. So pagka po ng request, automatic po naman dumarating sa amin. And then yung mga makinarya, ito nga po, na kailan lang po dumating yung aming multitiller, na talagang kinailangan po namin dyan. Kasi pag kalabaw, mahirap po. Anong nangyari, kahit mainit ng araw noon, kasi land prep, tapos gusto nga namin tuloy-tuloy po yung aming pagsasaka, kaya larga lang.
Opo. Maganda nating narinig, ano po, para po dun sa mga nais ding mag-venture sa ating organic agriculture, ay madali po once na padala natin yung request at Yes meron po. tayong coordinator, ay Yes naipaparating at nakakarating ang Yes po. tulong. Dito po nabanggit ninyo yung araw na po, na pick up ko yung kasunod nating katanungan dito. Siyempre, alam natin sa mga listeners natin, ng mga enthusiast po natin sa agriculture, tayo po ay apektado ng panahon. Yes po. Dahil dyan, ano po yung mga paghahanda natin either sa tag-ulan or sa sinasabi nating El Nino? Bali nga po ito, nag-isip na nga po yung may-ari. So, nagtayo pa kami ng greenhouse. Kasi umulan umaraw, bali dito pa kami mag-concentrate. Pero hindi naman po lagi doon. Bis sa panahon din, siyempre huhuliin mo rin po kung ano yung klase ng halaman ng adapt doon sa climate na yon. Yun lang po. Ayun nga. At tayo dito ay merong mga, syempre, plano sa farm. Yes po. Patuloy tayo sa ating pag-unlad. Meron po ba tayong plano na mag-increase pa ng mga miyembro? Pwede po ba natin i-share na sana, ano na po ba yung bilang ng ating miyembro sa kasalukuyan? Sa kasalukuyan, ma'am, bali 15 lang kami ngayon. Siyempre, co-op na po kami. Ito nga po si Secretary. Bali, meron na po siyang ano ba yun? Yung tawag doon, list na ibabahagi po sa mga bahay-bahay para kumbaga sa ano. Kumbaga, impormasyon tungkol Yes sa po. kooperatiba. Opo. Kumbaga sa ano, naroon naman po lahat yung yung detalye para lang maakit yung tao na sumama po dito sa amin. Kumbaga sa ano, ang aim po namin talaga makakarami ng samahan. Kasi yun po talaga target namin talaga na may i-post sa mga malapit dito o kaya mga estudyante. May plano rin po kami talagang Even sa mga estudyante po, ay pwede Yes po. po. Ano po bang parang magiging role nila kapag sila'y naging member na? ganito, ma'am. Kumbaga sa ano, magkakaroon naman po sila mga benefits dito pag sila naging membro. Meron din silang capital share. Meron kumbaga sa meron din kaming butaw na sinasabi na buwan-buwan. Tsaka kumbaga sa ano, yung membership fee. So, yun naman po yung mababawi. Sa kasalukuyan nga po ito. Every day nga po, kung sino po yung naka-duty sa aming farm namin, meron pong 150 na allowance. So, Ganun po sa ang- bawat araw, may Yes po. ipon mo ang halagang ito at talagang kita ito dahil Yes po. ito'y pumapasok sa kanyang once na nagawa niya yung kanyang assignment. Dito nga po sa ating mga produkto na, yung mga produce po natin, sir, sana po ba natin yan nadadala? Madalas po ba tayo sa mga trade fair? Ay, kung minsan nga po ganito po, pag ano po yung si Ma'am Bill, pag sinabi niya punta kayo sa ganito, ay siya po ang contact namin. Pero ano naman po, ang nangyayari po, mismo yung membro ang bibili. Tapos, Sariling suporta sa Yes po. sariling produkto. opo, magkakaroon siya ng incentive pag nakapagbenta po siya, dagdag kita po rin niyang ganun. And then meron naman po kami nagbabagsakan na minsan kukuha, minsan naman hindi. Pero pinakamaganda po yung talaga yung online. Yung sinasabi ni Sir Nakita na niyo po, sa online Yes po. maganda, mabilis Opo. ang transaksyon. Okay po. Dito po sa mga, napuntahan na po natin yung tungkol sa gawain ng mga miyembro, yung kanilang posibleng kitain, ano po. Ano po ba yung nakikita niyo na, kumbaga, aral na napupulot po natin dahil tayo ay isa ring kooperatiba? bali po ang target namin po na magiging substitute namin na magiging target po talaga. Magbabahagi po kami sa mga eskwelahan o yung mga barangay para po matutunan po nila yung pag-organic. Dahil napakahalaga po ito eh. Kumbaga sa ano, yung kabuang barangay o kaya community, malaman nila kung paano pagtatanim ng mga natural. Kasi iiwasan na nga po natin yung paggamit po ng chemical eh. Kumbaga sa ano, ang mundo natin po, talagang ano na po, medyo marami na pong toxic na nakapalibot sa atin. So kaya nga po nagkaroon tayo ng mga sakit eh. So hanggat maaari, mag-ano na tayo ng organic, pinaka-base. At ayun po, bago po natin tuluyang pakawalan kayo sa umagang ito sa ating panayam, ano po ba yung nais ninyong iwang mensahe po sa ating mga tagapakinig? Ang mensahe ko po sa mga nakikinig po dito sa interviewing ito, tayo po talagang mag-push na po na gumamit po ng mga
organikong pamamaraan sa pagtatanim. At handa naman po mga nasa DE na sumuporto po sa atin. Pero hanggat maaari po, gumawa rin po tayo ng ating mga pataba o mga kung anong mga klaseng mga pang-spray. Dahil dito po nakasalalay sa atin ang kinabukasan po natin at saka yung mga future na darating. Kasi kung hindi po natin gagawin yon, ang ating kalikasan po nagiging polluted na po. Kaya hanggat maaari, iwasan na po natin gumamit mga synthetic, gumawa tayo ng paraan para ito na nga po organic ating gagamitin, yung pesticide, tsaka itong mga pataba, upang sa ganun nga po, magiging maayos po ang ating klima. Kumbaga makakatulong pa tayo sa inang kalikasan. Ganun po ang aking motibo sa buhay sa ngayon. Ayun po. By any chance po, meron po ba tayong Facebook kung saan pwede tayong makakuha ng impormasyon para sa mga interesado po? Meron na po kaming nakaano po sa yung PNAC. I-search lang po yun. Okay po. So, sige po. Atin na pong pakakawala ng ating panauhin ngayong umaga. Muli po nakasama po natin si Sir Conrado Gragasin, ang ating pong bisita, ating pong farmer, ang ating eksperto pagdating po sa organic dito po sa Pililla Natural Farming Cooperative. Maraming salamat po sa inyong panahon. Maraming salamat din po. At para nga po sa organikong pagsasaka, para sa malulusog na komunidad ay ibinahagi nga po ng ating Vice President and Farm Manager para sa Pililla Natural Farming Cooperative ang kanyang mga insights. Maraming salamat po, Sir Conrado Gragasin. And special thank you po sa mga bumubuo ng ating Department of Agriculture National Organic Agriculture Program. At narito po ang Unlad Komunidad o UK, katuwang ang Philippine Rural Development Project. Hatid po sa ating ngayong umaga ni Sir Joseph John Palarca, Information Specialist ng PSO Mindanao, ang UK natin ngayong araw. Ang Mindanao Cafe o ang Convergence for Agriculture and Fisheries Enterprise ay plataporma ng PRDP Mindanao para magtipon ang lahat ng stakeholders ng mga sinusuportang priority commodities para sa market linkage at knowledge support. Sa nakalipas na Mindanao Cafe, first PRDP workshop for coffee proponent groups, inanyayahan ang ilang eksperto galing sa private sector, NGOs at government line agencies upang magbahagi ng kanilang mga kaalaman tungkol sa coffee industry. Pakinggan natin ang panayam kay Ronan Garcia, ang chairman ng Sultan Kudarat Coffee Council at Region 12 Coffee Council, tungkol sa importansya ng pagtitipon ng mga coffee stakeholders ng Mindanao at ang mga dapat pagtuunan ng pansin para makamit ang isang nagkakaisa at mas maunlad na industriya ng kape. I am so glad that PRDP adopted yung One Coffee, One Mindanao. Because I realized that sa latest po na data ng PSA, which is the official repository natin, 83.6% of the coffee in the entire country, in the Philippines, is coming from Mindanao. So, una-una, gusto ko po sana na magkaroon tayo una-una ng sariling numero, industry numbers. So, nasa 21st century na po tayo, we need this to really help us in the decision-making, the direction that we'd like to take, yung ating segmentation, the value chain, where in what part tayo, Ayaw ko pong manghula, ayaw ko lang i-share yung experience ko. Mas maganda po kung scientific ang approach natin. Yung po ang first na kailangan natin. Then, with the One Coffee, One Mindanao direction, we can not go wrong. If we will adopt one protocol to address the challenges of the industry. It's about time na magkaroon tayo ng sariling what we call as National Coffee Authority or Philippine Coffee Authority to synchronize all acts, to check whether the intervention are working or not, kung tama ba yung pinagagastusan natin o hindi. No, napakaganda yung ginawa natin ngayon. First word ng word na cafe is convergence. The convergence meaning hindi lamang yung nasa value chain, no, yung player. Sama natin yung enabler.
Meron din tayong mga non-governmental agencies who can really help. At ang pinakahuli at pinaka-importante, the word is ownership. Maturuan natin ng ownership ang local government. Pag sinabi kong local government, barangay, municipal, and provincial. Sa aming experience sa Sultan Kudarat, napakadali at inspiring to see the governor, no? Datong Pat sa Alimangunda, datong presiding the coffee council o the coffee convergence. It's very inspiring kasi ang kanyang vision, he believes that coffee is an effective instrument for poverty alleviation and lasting peace in Mindanao. Imagine, coffee is an instrument for lasting peace in Mindanao. Siguro may intriga ka. And you will be inspired. Oh, despite all the things that we have done, kape lang pala ang solusyon sa lahat na to. Sa totoo lang, we have, insofar as the types, coffee type or variety that we have, it's okay already. But we need to be consistent with the quality. Definitely, we have to increase. The first thing is we have to increase the volume. The trend is not good. Pababa ng pababa ang ating production. So, we have to revive it. Then, we have to mechanize. PRDP program is fit to that. And what is good is we know the problem and we know the solution. There is no great achievement without great sacrifice. In Sultan Kudarat alone, we have 15,662 individual farmers, coffee farmer families. You can make their life better. Now imagine the impact if it will do that in the whole Mindanao. Sa pakikipagtulungan ng lahat ng mga coffee producer groups, private sector at mga enablers sa NGOs at government line agencies, layunin ng PRDP at ng Mindanao Cafe na mapatatag at mapaunlad ang industriya ng kape sa Mindanao at sa buong bansa. Thanks, Sir Joseph, at abangan pa ang mga inihandang bahagi ng DAPRDP tutok lang sa Unlad Komunidad dito pa rin sa Maunlad na Pilipino 702 DZAS. At oras na para kilalanin ang ating Farmtastic Pinoys na si Arvin John Elvas Tejereso, kasama muli si Imari Vergara. Kilalanin ang mga natatanging Pinoy na may natatanging kontribusyon sa sektor ng agrikultura. Farmtastic Pinoys! Oras na para sa Farmtastic Pinoy segment natin dito sa programang Maunlad na Pilipino. Nakatutok pa rin kayo sa 702 DZAS kasama ako, ang inyong segment host na si Imari Vergara. Isang kabataan mula Santa Barbara, Iloilo ang nagtatag ng isang negosyo upang makatulong sa animal raisers sa buong Pilipinas. Pakinggan natin ang kwento ni Arvin John Elvas Tejereso. Nagtapos ng mga kursong Bachelor of Science in Mechanical Engineering at Diploma in Urban and Regional Planning sa University of the Philippines, Diliman, si Arvin John Tejereso. Kasalukuyang kumukuha ng Master's Degree in Artificial Intelligence sa parehong universidad, isinasabuhay ni Arvin John ang pagiging isang huwarang mag-aaral. Nang magsimula ang COVID-19 pandemic, bumalik si Arvin John sa Santa Barbara upang alagaan ang natenggang lupa ng kanyang yumaong lolo. Kasama niya ang kanyang kapatid sa pagbubungkal ng lupa, pagtatanim ng iba't ibang halaman, at pagpapalaki sa mga alagang pato, manok at baboy. Dala ng kanilang mga karanasan sa pagbubukid, hinangad ni Arvin John na maisulong ang isang sakahang gumagamit ng teknolohiya upang mapataas ang produksyon at kita nito. Dito umusbong ang ideya na maitatag ang Icarus Agritech. Layunin ng Icarus Agritech ang magkaroon ng isang smart agriculture farm at maging producer ng iba't ibang teknolohiyang pansaka. Gamit ang mga kaalaman at karanasan ni Arvin John bilang isang mechanical engineer, sinimulan ng Icarus Agritech ang pagbubuo ng mga incubator. Nag-try kami mag-research tungkol sa paano ginagawa ba yung mga simple na incubator, ano yung system niya.
Tapos nakita namin parang kaya naman namin ng kapatid ko, kaya nag-try kami gumawa. Hanggang nga na ini-improve namin yung mga model, tapos sinanapan namin kung ano yung mga possible na maging problema when it comes sa model at paano po siya papagandahin. Hanggang ayun, nag-improve. Tapos naging seryoso na rin kami sa paggawa ng mga incubators. Mayroong 3 phases ang Icarus Agritech pagdating sa paghahatid ng dekalidad na incubators. Para sa Phase 1, hatid nito ang low-cost incubators sa provincial level. Regional level naman ang focus ng Phase 2 na nag-o-offer ng commercial incubators. At para sa Phase 3, hatid ng Icarus Agritech ang digital application nationwide. Sa paghahanap ng pondo para mapalawak ang operasyon ng Icarus Agritech, nadiskubre ni Arvin John ang Young Farmers Challenge 2022 ng Department of Agriculture. Matapos ang ilang buwang paghahanda at paglahok sa kompetisyon, itinanghal siya bilang National Level Awardee at isa sa top 12 outstanding youth agribusiness models sa ilalim ng Digital Agriculture category. Gamit ang napanalunang premyo, nakapagtatag siya ng commercial pens at nakabili rin ng mga material para sa pagbubuo at pagpapahusay ng kanilang mga incubator. Patuloy naman si Arvin John at ang Icarus Agritech sa paghahatid ng mga dekalibreng teknolohiya upang maitaguyod ang pinapangarap na Smart Integrated Farm at upang makatuwang ng DA sa pagtulong sa milyon-milyong magsasaka sa buong Pilipinas. I'm really thankful po sa opportunity na binigay ng Department of Agriculture. Malaking boost when it comes sa isang startup na magkaroon ng funding tulad ng nabigay ng Young Farmers Challenge sa amin. I hope na yung passion na meron yung mga young agripreneurs, hindi lang siya mag-stop doon sa Young Farmers Challenge, kundi may influence din yung iba na gustong pumasok sa agricultural field. Kasi mas ma-realize mo, mas marami kang hindi alam. Sobrang dami pang pwedeng i-explore sa agricultural field. Yan si Arvin John Elvas Tejereso, Certified Farmtastic Pinoy. Salamat, Imari. At ayan po ang Farmtastic Pinoy para sa araw na ito. Welcome po sa ating Agri-Trivia segment na Batid ba ninyo? Magandang umaga! Batid ba ninyo na mayroong mobile application ang Philippine Rice Research Institute o PhilRice na kayang makatulong sa pagkontrol ng pagtubo ng weeds o damo gamit ang artificial intelligence? Ito ay ang tinatawag na iDamuhan mobile application na libreng mada-download sa Google Play Store. Gamit ang weed recognition technology pinoproseso at kinikilala ng, feeling ko ganito yung bigkas, iDamuhan app, ang mga larawan ng weeds na maaaring pagkunan o kunan gamit ang camera ng inyong cellphone. Matapos ma-recognize ang naturang species ng weed, nagbibigay ang mobile app na ito ng deskripsyon at rekomendasyon kung paano makontrol ang weeds na ito dahil kapag ito ay hindi na-manage ay maaaring magdulot ng mababang ani at kita para sa mga magsasaka. Sa pag-classify ng weeds ay ibinabahagi ng mobile app ang morphology, life cycle at habitat nito. Nagbibigay din ito ng listahan ng recommended herbicide para sa mabisang pagkontrol nito. Sa kasalukuyan ay meron ng mahigit 10,000 downloads ang iDamuhan mobile application sa Google Play Store. Muli, ito ang iDamuhan mobile app ng PhilRice. Ayan ang ating Batid ba ninyo para sa araw na ito. Muli maraming salamat sa oportunidad na kayo'y aming mapaglingkuran. Ang Maunlad na Pilipino po ay programang pangradyo hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agriculture and Fisheries Information Division. Kadyan, Gumigising ng maaga. Narito po ating pagkain kaisipan para sa umagang ito mula sa Kawigaan, Kabanata 4, Talata 5. Sa aking mga aral, buong puso kong
buong puso kang mananangan. Sundin mo ang aking mga utos at ikaw ay mabubuhay. Thank you so much po, Ka John. At mula po sa Department of Agriculture, inyo pong napakinggan ang edisyong ito ng Maunlad na Pilipino. Dito pa rin po tayo sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, na may himpilan sa Ortigas Center, Pasig City at kasapi po sa KBP o ang kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Always thankful po kami sa aming DZAS family na katuwang namin sa bawat episode at sa inyo pong mga tagapakinig. Thank you so much sa pagsama po sa amin, of course, hanggang sa bahaging ito nating programa. Amin pong taus-pusong panalangin na lagi po kayong nasa maayos na kalagayan sa kaluguran ng ating Panginoon. Magbabalik po ang ating programa. Last episode na po para sa 2023, next Saturday. So, kita-kits po tayo ulit 5 to 6 in the morning. Of course, thank you so much po sa lahat ng aming katuwang sa pagtataguyod ng programang ito. Kabilang po syempre si Ka John Enriquez, Marie Vergara, Ira Cruz, ating mga RAOs, ating mga kasamaan sa AFID, Farmcasters of course. Napakarami. Maraming salamat po. Hanggang sa muli po, ako po si Ella Arsiaga. Enjoy the rest of the Christmas weekend! Dugot pawis katumbas ng pag-ani nito. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.